Third placer sa Group D, ito ang pinakamalapit sa katotohanan na magagawa ng Gilas at ang makakalaban ng third placer mula sa Group D ay ang second placer naman ng Group C sa kanilang cross match. Ngayon dalawang teams ang malakas sa Group C, ang team ng China at Jordan na kung saan isa sa dalawang teams na ito ang magiging second placer ng Group C na makakalaban ng Gilas sa qualification round at ang mananalo ay uusad sa quarterfinals. Alam natin na mas mataas ang chance ng Gilas na manalo kontra sa team ng Jordan dahil nagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Jordan sa kanilang tune-up game. Kaya maganda kung sila ang magiging second placer ng Group C. Kung magawa naman ng Jordan na manalo laban sa team ng China, ay China ang magiging second placer ng Group C. Ibig sabihin pa rin nito malaki ang chance ng Gilas na manalo laban sa team ng China at mas kabisado nga rin ng Gilas ang team ng China. Sunod-sunod na tinalo ng Gilas ang team ng China sa iba't ibang kompetisyon, Asian Games at FIBA World Cup. Ito nga ang pinakamalaki ang chance na senaryo na mangyari para sa ating national basketball team. Pero kailangan pa rin na talunin ng Gilas ang team ng Iraq para magawa ng Gilas na maging ang third placer ng Group D. Tinambakan ng New Zealand ang team ng Iraq at malabo nga rin na manalo ang team ng Iraq kontra sa lumakas na team ng Chinese Taipei, kaya ang maglalaban talaga para sa third place ng Group D ay ang Gilas at Iraq, habang ang number 1 spot naman ay pag-aagawan ng Chinese Taipei at New Zealand. Ang laro ng Gilas ngayong araw ay laban sa team ng New Zealand. Maliit ang chance ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand. Mas malakas ang New Zealand kumpara sa team ng Chinese Taipei. Kita naman natin kung paano tinambakan ng New Zealand ang team ng Chinese Taipei na merong Brandon Gilbert at Gadjaga noong qualifiers. Walang nagawa ang Chinese Taipei laban sa team ng New Zealand, 81-64 ang final score. At ngayong FIBA Asia Cup, ganito pa rin ang magiging kalalabasan ng laro ng New Zealand at Chinese Taipei. Tayo naman, yung totoong prediction natin ngayong araw sa laro ng Gilas at New Zealand ay ang team ng New Zealand ang mananalo. Pinanood natin ang laro ng New Zealand noong tinambakan nila ang team ng Iraq. Talagang may kakayahan ang team ng New Zealand na tambakan ang mga teams dito sa Group D. May maliit na chance tayo na manalo laban sa team ng New Zealand, pero para magawa ito ay kailangan na halos perpekto ang ating opensa at kailangan rin natin ng magandang depensa. At ang tanong nga lang, kaya ba ng Gilas na gawin ito na walang kay Soto na nagpapaganda sa laro ng Gilas dahil sa kanyang height, skills at may bilis nga rin si Kai bilang isang big man. Gilas comeback ang kailangan natin ngayon. Maliit man ang chance natin na manalo laban sa team ng New Zealand ay kailangan pa rin natin na subukan na manalo laban sa malakas na team na ito. Narito ang laro ngayong araw, Iraq laban sa team ng Chinese Taipei, at ang prediction natin sa game na ito mananalo ang team ng Chinese Taipei. Susunod naman ang Gilas kontra sa team ng New Zealand. Prediction natin sa game na ito mananalo naman ang team ng New Zealand. Ayaw man natin na sabihin pero New Zealand talaga ang lamang sa team matchup. Medyo hindi maganda ang balanse ng laro ng Gilas ngayon. Parang hindi ito yung Gilas na nakita natin na tumalo sa team ng New Zealand at Latvia. Ibang-iba ang kanilang nilalaro. Malayong malayo sa Gilas Olympic qualifiers team na napanood natin na tumalo sa team ng Latvia at New Zealand. Halos same player naman, wala nga lang si Kai. Halimbawa na lamang ang Milwaukee Bucks, kung wala si Giannis ay pilay masyado ang laro ng kanilang team. Panic mode ang nasabi ni Coach Tim Cone na nakita niya sa kanilang laro laban sa team ng Chinese Taipei. Sa kabuuan ng 40 minutes na laro, laging nagpapanik ang Gilas na nawawala ang kanilang magagandang plays, nagkakaroon ng sunod-sunod na error na sinamantala naman ng Chinese Taipei, kaya maya't maya ay nakakahabol ang Gilas tapos biglang nalalamangan na naman ng malaki. Sana nga lang hindi natin makita ang panic mode ng Gilas laban sa team ng New Zealand. Gusto natin na lumaban sila at manalo. Pabor sa Gilas ang cross matchup. Ang hindi nga lang pabor sa atin ay ang makabangga natin ang team ng Australia sa quarterfinals. Ito ay kung nagawa natin na manalo laban sa team ng Iraq at sa second placer ng Group C. Maganda sana kung mananalo tayo laban sa team ng New Zealand tapos tatalunin naman ng New Zealand ang Chinese Taipei at tatalunin naman natin ang team ng Iraq. Pero ang senaryong ito ay meron lamang mga 5% chance na mangyari. Mahihirapan ang team ng Chinese Taipei laban sa team ng New Zealand. Ange Kouame bilang local, isa ito sa magiging game changer para sa Gilas team. Kailangan natin ang lakas ni Kouame bilang local na merong chance nga na mangyari ngayong 2026. Ito ang hinaing natin sa FIBA kung kaya nilang mamigay ng exemption sa ibang teams na halos kaparehas ng sitwasyon ni Ange Kouame ay dapat rin talaga na ibigay nila
ang local status dito kay Ange Kuame.